power ng SecGen. May power ba ang SecGen na hindi tanggapin ang isang impeachment complaint if ever na nandito man yung SecGen? I wish to believe that this is ministerial, which means that in all cases, the Office of the Secretary General should receive, especially when it is signed and verified already. And it is accompanied by a resolution of at least a member of the House. But again, as to how she will discharge this function, given the set of facts that she is on official travel, let us leave that to the exclusive discharge of the Secretary General. Ang complaint yata na Makabayan Black saka yung isa pang sila Attorney Topacio, rejected na yung nila, complaints. I Hindi think pa. it's only the Secretary General who can answer that. Whether it is rejected or it can be accepted later on, once we resume, it all depends on our section. Anong oras nga po ang session sa Monday? Session normally starts at 3 p.m. 3 p.m. So may hanggang 2:59 sila para maghanap ng mag-i-endorse. It depends on the Secretary General. I do not want to delve on matters which do not fall in the jurisdiction of the Justice Committee. No? Meron po tayong Secretary General to answer that. All questions concerning the receiving of the impeachment complaint. Meron po tayong Office of the Speaker to answer all questions pertaining to inclusion of the impeachment complaint in the order of business of the plenary. At meron din po tayong all members of the House to comment on the referral of the impeachment complaints to the Justice Committee. Ma'am, sino po ang may kapangyarihan na magdetermina o magdesisyon kung ano ang unang itatransmit sa hanay ng mga complaints? Assuming that all of them are already in the plenary, then it depends on all the members of the House of Representatives. No single person. Okay. Si Professor, balikan natin ng konti bago siguro pantanungan. Si Professor kasi may ihahabol na 2 slides. Bago resulta ng survey. Aatakihin po ba kami sa puso dyan? Di naman. Habang naintindihan natin napaka-exciting at controversial ng impeachment, pero pag tinanong mo yung everyday Filipino kung anong urgent national concern niya, ayan ho, nakalap na. Ito bagong-bago pa lang, no, off the press. Kanina, 1 hour ago lang ilabas sa media. So, ang lumalabas, hindi impeachment ang number 1 concern ng ating mga kababayan. Pag sinabing urgent national concern, gusto ng mga kababayan natin, ito ang tugunan, bigyan ng pansin ng ating gobyerno in the next quarter. So number 1 is 45% po natin mga adult Pilipino ang nagsasabi, kailangan talaga tugunan ng issue ng kita, wages. 41% ang nagsasabi yung presyo ng bilihin. Pero bumaba na po ito. Dati for the last 2 or 3 or 4 quarters, ito yung number 1. So bahagyang bumaba ito. At ang number 2, ito ho, access for the last 1 year ho, access to affordable food like rice, vegetable, and meat. Bumagsak talaga siya. So 30% na lang siya. So makikita mo consistent rin siya dun sa data na nilabas namin a few days ago. Talagang merong malaking pagbabago dito sa area na to. Pero ganun pa man, for the second consecutive quarter, nasa top 5 ang fighting graft and corruption. Dati number 3 siya, nandun pa rin siya sa top 5. For the last 2 years, hindi kasama ang graft and corruption sa top 5. The last 2 quarters na. So third quarter, pumasok siya. Ngayon pa rin, nandun pa rin siya sa top 5 natin. And of course, providing free quality education. Tapos ito, may distribution tayo dyan sa baba. So yung mga political problems natin, hindi siya ang priority concern ng ating mga kababayan. Talagang presyo, kita, trabaho. So yan yung focus natin mga kababayan sa bagong survey ng Okta Q4 2025. Pero may tanong po ako. Yung po pang respondent ay isa lang ang sagot. Diretso ko yung tanong ko. Kasi yung number 3 at number 2, halos interrelated yan. Yeah. Pareho yan. Merong tatlong, may ranking ho siya. Okay. So yung pumili ng 30% na yan, maaaring sila kasama din sa 41%. Yes. So may ranking ha. Tapos summarize natin kung ilan nagsabi ng number 1 to, ilan nagsabi ng number 2, isa lang nagsabi ng number 3. Tapos yung summary, ito nga. Ang lumalabas, ito ho yung top rank, top 5 urgent concerns na ating kababayan. So sana nakikinig yung ating gobyerno, sana nakikinig ang ating kongreso na at one level, yung away-away sa politika, hindi siya yung concern ng ating mga kababayan. Ang concern is mostly economic concerns
Pero meron hong isang political concern ho, yun yung fighting graft and corruption na nakita ng kababayan natin, konektado siya sa ibang urgent concerns. Kasi kung may graft and corruption, hindi yung matutugunan yung mga interventions for poverty alleviation. Yun ang tingin namin sa Okta. So sana we keep our eye on the ball. Ito ho ang gusto ng ating mga kababayan. So yung pong sumagot ng 28% sa providing free quality education, not necessarily, yun yung 29% din na naniniwalang labanan ng graft and corruption in government. Pwede naman ho, kasi ranking nga yan. So they have multiple answers there. So, okay? So may kinalaman din yung impeachment doon sa isang opisyal. Pwede na. Sa education at corruption. Pero economic concerns ho ang focus ng ating mga kababayan. Binigyan na natin yung report sa media. Sana over the next quarter, magbigyan ng focus ng both ng Kongreso at ng ating executive branch. Ito mga concerns na to. Question? Sige. Other matters lang sana sa DA. Patanong lang, Asek, pasuyo daw dahil may nag-send ng photos and videos ng pila ng mga tao sa Intercity. Pahirapan daw ang pagbili ng mga dealers at wholesalers, even retailers ng imported rice ngayon. And rice in general dahil daw lean month. May delay din daw ba sa pagdating ng mga imported rice? As of mid-January, yung pumasok na imported na bigas nasa 178,000 metric tons. Normally, in a given time, nasa 300 to 350,000 metric tons. So if you look at the data, it's kumbaga normal yung dating ng imported na bigas. At sa buwan ng Pebrero, inaasahan natin additional 300,000 metric tons. So wala tayong nakikitang problema ng volume na pumasok na imported na bigas. Siguro dahil coming tayo for the last 4 months, September to December, na walang pumasok na import, kaya siguro nagkakaroon ng gano'n na gusto nila na magkaroon ng imported na bigas. But in terms of volume, wala tayong nakikitang problema. So maski ma-delay pa yung volume, ang dating ng imported na bigas, wala namang problema, marami namang bigas sa market. Yeah, naging maganda yung harvest natin last year. Kaya yung ating tinatawag na inventaryo, aabutihan hanggang 80 days, even without imports coming in. Pero ito kasing January, February, yan yung lean months pagdating ng bago yung dry season. Which is meron din tayong lean months, August,